Mga kapatid at mga kabayan, good news. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagbigay na ng go signal sa Department of National Defense para sa pagbili ng 40 fighter jet o katumbas ng 3 squadron ng mga multi-role fighter jet. China muling umiiyak na parang bata matapos i-deploy ng Estados Unidos sa ating bansa ang kanilang pinakabagong Typhoon weapon system. Sa bagong balita na ating nakalap mula sa Max Defense Philippines, kinumpirma ng isa sa mga kawani ng Department of National Defense na nagbigay na ng go signal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa pagbili ng 40 brand new na mga multi-role fighter jet. Lumabas ang balitang ito matapos ang isinagawang trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Hindi malaman sa ngayon kung anong fighter jet ang planong bilhin ng Pilipinas at paano ito popondohan ng Department of Budget and Management. Nais ko na lang din na idagdag na bukod sa 40 fighter jet, may plano din ang Pilipinas na bumili ng mga second hand na mga F-16 fighter jet mula sa mga third party country. Subalit kahit na nagbigay na ng go signal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi pa din natutuloy ang takdang pagbili ng nasa 12 multi-role fighter jet na bahagi pa ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Sa ngayon ay 2 bansa at nasa 2 defense company ang nangunguna para sa proyektong ito ng Philippine Air Force. Una ang Estados Unidos na nag-o-offer sa atin ng kanilang pinakabagong variant ng mga F-16 Viper na gawa ng kumpanyang Lockheed Martin. Ayon sa mga balitang ating nakakalap, nagkakahalaga ng nasa 2.43 billion US dollars ang nasabing offer sa atin ng Amerika para sa 12 F-16 CND Block 1772 kasama sa nasabing offer ng Estados Unidos ang nasa 10 single seat at 2 two-seater variant ng F-16 Viper. Kasama din sa package na alok ng kumpanyang Lockheed Martin ng Estados Unidos ang mga spare parts, ammunition, at mga missile katulad na lang ng AIM-120 medium-range air-to-air missile. Itong naging dahilan kung bakit may kamahalan ng offer sa atin ng Estados Unidos dahil maituturing itong complete package. Kasama na din sa offer ng Estados Unidos ang training ng mga magiging crew piloto ng mga F-16. Samantala sa kabilang dako naman, ino-offer ng bansang Sweden ang kanilang mga JAS 39 Gripen na gawa ng defense company na Saab. Sinasabing mas murang offer ng Sweden kung ikukumpara natin sa F-16 offer ng Estados Unidos dahil ayon sa mga balitang ating nakakalap, magiging bukod ang pagbili ng mga ammunition at spare parts para sa mga JAS 39 Gripen at hindi ito kasama sa offer ng bansang Sweden. Sa halip ay tanging mga JAS 39 Gripen lamang ang ino-offer sa atin ng bansang Sweden, malayo sa offer ng Amerika na isang complete package dahil kasama ditong magiging training at crew ng mga piloto at mga ammunition, maging ang mga spare parts na gagamitin. Sa ngayon, binago ng bansang Sweden ang kanilang offer. Iniaalok na sa atin ngayon ang mga bagong JAS 39 Gripen ENF na mas mahal kung ikukumpara sa naunang offer sa atin. At sa ngayon din, may 12 JAS 39 Gripen ENF na offer sa atin ng bansang Sweden. Ang hindi ko na lamang sigurado ay kung kasama sa kanilang bagong offer ang mga spare parts, ammunition at magiging training ng crew at mga piloto para sa Gripen kagaya ng offer sa atin ng Estados Unidos. Subalit itong sigurado sa ngayon, kailangan munang matapos ang pagbili ng first batch ng mga multi-role fighter jet mula sa Horizon 2 bago umusad ang plano ng Pilipinas na bumili ng nasa 40 fighter jet o katumbas ng mga brandyong 3 squadron ng mga multi-role fighter jet. Ang isa pa sa aking sigurado, F-16 at Gripen pa din na magiging top choice para sa Pilipinas at para sa Philippine Air Force dahil sa mas murang mga maintenance ng 2 fighter jet na ito. Salamat sa kanilang single turbofan engine. Kilala din ng F-16 at Gripen sa versatile at mga agile na mga fighter jet. Kaya ding mag-perform ng F-16
at ng mga Gripen ng iba't ibang mga misyon katulad ng close air support, air superiority, interdiction, and reconnaissance mission. Sa ibang balita, idineploy ng Estados Unidos dito sa ating bansa ang kanilang bagong Typhoon weapon system na isang ground-based missile system. May kakayanan ng nasabing missile na makapagdala ng mga Tomahawk cruise missile at SM-6 interceptor na isang anti-air warfare missile. Ang layunin ng nasabing deployment ng mga bagong defense equipment ng Estados Unidos ay upang palakasin ang interoperability ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala sa kabilang banda naman, parang batang umiiyak muli ang China dahil sa aksyon na ito ng US at ayon na rin sa bansang China at sa kanilang tagapagsalita, nababahala sila at mariin nilang tinututulan ng ginawang hakbang ng Estados Unidos. Tinawag pa ng China na isang dangerous move ang ginawang deployment na ito ng Estados Unidos at ayon pa sa China, banta daw ang hakbang na ito sa regional security and stability. Kung ating susuriin mga kapatid at kabayan, hindi talagang deployment ng Typhoon missile system ng Estados Unidos ang sumisira sa regional peace and stability, kung hindang illegal at invalid claim ng China na 9-dash line na halos i-claim ng buong South China Sea. Isama pa natin ang panghaharas ng China sa ating mga resupply vessel at sa ating mga mangingisda, pagbangga at pangwawater cannon sa ating mga Coast Guard. Sa ngayon ang pinaka-the best na solusyon upang labanan ang tinatawag na Great Tactics ng China ay ang pagbili ng mas malalaking barko para sa Philippine Coast Guard, katulad na lang ng Magbanwa class patrol vessel, pagbuo ng sarili nating maritime militia, at patuloy na modernization ng ating armed forces. Sa ngayon hindi magandang umasa lagi sa magagawa ng ating mga kaalyadong bansa dahil sa limitadong tulong na magagawa nila para sa atin. Bigyang priority na ng mga mambabatas ang AFP Modernization Program at payagan ang hinihiling na budget ng Department of National Defense upang mabili ang nararapat na defense equipment para sa ating armed forces. Isa pa sa ating tatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaaring gumana ang diplomasiya, kaya dapat maging handa tayo at ang ating armed forces na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng ating bansa.